ilan lamang po sa mga pangyayari na hindi lang natin basta nasaksihan, kundi naranasan din ng marami po sa atin sa taong ito 2023 na malapit na pong matapos. Ang sunod-sunod at matitinding kalamidad na sumisira ng maraming kabuhayan at kumikitil din ng maraming buhay. Ang mga kaguluhan at karahasan na lumalaganap sa iba't ibang panig ng daigdig. Ang paglalabanan ng mga bansa na nagresulta sa pagtaas ng mga bilihin na lalo pang nagpahirap sa buhay ng marami po sa atin. At gaya po ng alam natin, tayo ay nasa pandemya pa rin, bagaman lumuwag na po ang mga restrictions at halos ang lahat ay bumabalik na sa normal na pamumuhay, ay nagbabanta pa rin ang mga karamdamang nakahahawa. Tama, kapatid na Glenn. At mga kaibigan po namin, ang mga pangyayaring ito po ay nagdulot ng labis o sobrang pagkabahala sa maraming mga tao. Ang iba nga po ay nawala na ng pag-asa dahil po sa kanilang mga naranasan. Katunayan po niyan, kapatid na Michael, sa inilabas po na data ng WHO o ng World Health Organization noong August 2023 ay higit po sa 700,000 ang nagpapatiwakal o nagsusuicide kada po taon. At mga kaibigan po namin, sa panig po namin ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, hindi po namin ipinagtataka ang mga pangyayaring ito sapagkat ang mga ito ay matagal na pong ipinagpauna ng Biblia. Gaya po ng ipinahayag mismo ng ating Panginoon Kristo sa Lucas 21:11 at talatang 27 at 28. Ang babasahin po natin ay base po sa The Amplified Bible at maging dito po sa The Last Days Bible, pero ililiwat na rin po natin sa wikang Pilipino. Magkakaroon ng malalakas at matitinding paglindol. At sa iba't ibang dako ay pagkakagutom at mga salot, mga peste, nakamamatay at nakahahawa o mabilis na kumakalat na epidemya ng mga sakit na kumikitil ng buhay at ng wawasak. At magkakaroon ng mga nakatatakot na pangyayari at mga dakilang tanda mula sa langit. At makikita nila ang anak ng tao na dumarating sa ulap na may dakila, higit sa mailalarawan at napupuspos, nakapangyarihan at lahat ng kanyang makaharing kaluwalhatian, kamahalan at kaningningan. Subalit kahit na ang mga pangyayari, kapag malapit na ang wakas, ay nagsisimula pa lamang na mangyari, tumingin kayo sa itaas at itingala ninyo ang inyong ulo, sapagkat ang lahat ng ito ay mangangahulugan na ang panahon ng katuparan ng inyong katubusan ay malapit na. Sana po ay napansin po ninyo na ang nagsasalita mismo sa talatang ito ay ang ating Panginoong Jesucristo. Ano-ano po ang ipinagpaunan niya na mangyayari? Ang pagkakaroon po ng malalakas at matitinding paglindol. Hindi po ba't naganap at patuloy pang nagaganap ang mga malalakas na paglindol sa ating panahon? Kaya ayon po sa tala, umabot na po sa mahigit na 9,000 ang malalakas na paglindol na nangyari po sa taong ito. At noong pong February 6, isang 7.8 na lindol ang tumama sa Turkey na ikinamatay po ng halos 60,000 katao. At noong pong September 8, isang 6.8 na lindol ang yumanig po sa Morocco na kumitil po ng halos sa 3,000 buhay. Dito lang po sa Pilipinas, gaya ng lalalaman mo, kapatid na Glenn, kamakailan lamang, ay nayanig po tayo, mga kaibigan, ng magkakasunod na malalakas na lindol sa southern part ng Mindanao na may lakas na 7.4 magnitude at sinundan pa po ito ng 6.6 magnitude na lindol at hundreds of aftershock. At gaya din po ng nalalaman po ng marami, kapatid na Michael, ayon din po sa inilabas na data ng WHO o ng World Health Organization, mula po sa 613 million na mga tao na nakaranas ng kagutuman noon pong 2019, bunga po ng pandemya at paglalabanan ng mga bansa, lumobo na po sa 735 million ang bilang po nito. Ang mga nangyayari po sa panahon natin ngayon, kapatid na Michael, ay
katuparan lamang po ng mga ipinagpauna ng Biblia at hindi po talaga maiiwasan ng tao. Kapatid na Michael, na itatanong po ng marami at marahil ito rin po ang naitatanong ng mga nakasubaybay po sa atin ngayon. Bakit po kailangang mangyari pa ang mga ito? Hindi raw po ba tayo mahal ng Diyos? Ano po ba ang dapat na maunawaan po ng tao? Bakit pinayagan po ng Diyos na mangyari po ang lahat ng mga yan? Gaya ng nalalaman mo, kapatid na Glenn, at mga kaibigan po namin, ganito po ang sinasabi po sa aklat po ng mga awit sa 60, mga talatang 4, 2 at 3, basahin po natin. Nagtaas ka na ng babala sa mga taong may takot sa iyo upang sila'y makaiwas sa hatol mo. Inuga mo ang lupain at ito'y nagkabitak. Ang masamang panahon ay ipinakita mo na sa iyong bayan. Ang sabi po sa talata ng Biblia, sana napansin ninyo, nagtaas ka na ng babala sa mga taong may takot sa iyo, sa Panginoon Diyos. Ano po ang isang paraan ng pagbibigay ng Panginoon Diyos ng babala? Ayon po sa talata ng Biblia, inuga mo ang lupain at ito'y nagkabitak. Bakit po ang ganitong pangyayari ay nagsisilbing babala ng Panginoon Diyos sa mga taong may takot sa Kanya? Ayon sa ating binasa, upang sila'y makaiwas sa hatol mo, sa hatol ng Panginoon Diyos. Kaya mga kaibigan, hindi po dapat ipagwalang bahala ninuman ang babalang ibinigay ng Diyos dahil ito po ay pag-ibig ng nagbababala sa kanyang binababalaan. Hindi lang basta sinabi ng Diyos ang kanyang babala, kundi ipinakita pa niya ito sa tao. Ang madalas din po na naitatanong ng marami, kapatid na Michael, kung bubuti pa po ba ang kalagayan ng daigdig? Mga kaibigan, Biblia pa rin po ang sasagot sa katanungang ito. Dito naman po sa aklat ng Isaya sa 24:19 hanggang 20. Ang daigdig ay tuluyang mawawasak. Sa lakas ng uga, ito'y mabibiyak. Tulad ng lasenggo na pasuray-suray at kubong maliit na hahapay-hapay. Sa bigat ng salang kanyang tinataglay, tiyak nababagsak ang sandaigdigan at di na babangon magpakailanman. Mga kaibigan po namin, tinitiyak po sa talatang ito ng Biblia na hindi na po bubuti pa ang kalagayan ng daigdig na ito. Dahil po ang ipinagpauna mismo ng Panginoon Diyos, ang daigdig ay tuluyang mawawasak at di na babangon magpakailanman. At alam po ba ninyo kung sa ano inihalintulad ang masamang kalagayan ngayon ng buong daigdig? Sana napansin nyo yung talatang ating binasa. Tulad ng lasenggo na pasuray-suray at kubong maliit na hahapay-hapay. Mga kaibigan, tandaan po natin na ang mga nangyayari ngayon ay nagsisilbing babala ng Panginoong Diyos para makaiwas o makaligtas tayo sa mas malaking kapahamakang darating.